Excited na tayong mapanood ang isang QMB sa isang liga pero wala pang official na team at liga itong si Melora Brown sa ngayon at ang sigurado nga lang ay maglalaro siya para sa Gilas team sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa team ng Guam. Maganda na ang team ng Guam ang kalaban ng Gilas dahil na rin sa hindi ganon kalakas ang team na ito kagaya ng New Zealand at ng Australia na talaga namang mga powerhouse teams. Kaya magandang pagkakataon na gamitin ito ni QMB para makapag-adjust sa Gilas team at magkaroon ng solid na chemistry kasama ang iba pang Gilas players lalong-lalo na nga at bagong-bago pa lamang ang isang QMB sa Gilas team. Excited tayo na makita nga ang mas lumakas pa na frontline ng Gilas team. Yun nga lang, hinihintay pa natin ang isang Kai Sotto na talaga namang malapit na ang comeback sa hardcourt. Ange Kouame at Kai Sotto silang dalawa ang talagang magiging solid na combo ng Gilas dahil sa kanilang laki at halos nasa 7 feet nga rin si Ange. 6'11 ang height ng player na ito at ipinakita ni Kai at Ange Kouame noon kung paano nila tinapatan ang isang buban ng Serbia. Naging dikitan ang score ng Gilas at ng team ng Serbia. Muntikan pa na ma-upset ng batang Gilas na ito ang isang powerhouse team sa FIBA na merong Kai at Ange Kouame. Mukhang kukumplituhin ni Kai Sotto ang 1-year recovery. Mas maganda ito dahil na rin sa mas mainam na makatiyak tayo na nasa best condition na ang kanyang tuhod kapag naglaro na siya at mas kaya na nito ang pressure na dala ng pisikalan sa loob ng paint. Sigurado sina AJ Edo, QMB, Junmar Fajardo at Japet sa paparating na first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Maglalaro ang apat na bigs na ito para sa Gilas team. Sila ang magpapalitan sa loob ng paint mga players na aasahan natin sa frontline. Narito ang schedule ng laro ng Gilas sa first window. 2 beses natin na makakalaban ang team ng Guam, November 28 at December 1 ngayong taon. February 26 at March 1 next year. Ang kalaban natin ay ang team ng New Zealand at Australia. Dito na natin kailangan sina Ange Kouame at Kai Sotto kung pwede na nga silang maglaro dahil malalakas ang kalaban at kailangan natin ng panalo para sa mas magandang position sa next round o yung cross match. Matatapat tayo sa mas kulelat na teams ng ibang grupo kapag nasa top 2 or top 1 ang Gilas sa Group A. Kailangan nga lang muna natin na matiyak na matatalo natin ng 2 beses ang team ng Guam nang sa ganun ay may assurance tayo na sila ang malalaglag sa group stage at sa Group A dahil mahirap kung makaisa ang Guam laban sa team ng Gilas. Malalagay pa sa alanganin ng Gilas team kapag nagkataon baka tayo pa ang maalis kaagad sa kompetisyon at ito ang pinakaayaw natin na mangyari. Siyak na mahihirapan ang Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia, ganun rin ang team ng Guam, mahihirapan sila sa 2 teams na ito. Kaya naman Gilas, isa lang ang misyon sa ngayon, kunin ang 2 sunod na panalo laban sa team ng Guam sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pagkatapos ng second window, New Zealand at Australia pa rin ang makakalaban ng Gilas sa third window, kaya naman sa bawat grupo ay 2 beses na makakalaban ng isang team ang isa pang team, kaya sa group stage 4 na teams ang nandito at maglalaro ng 6 na beses para malaman kung sino ang maaalis kaagad sa kompetisyon.